Ko ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 117. Lumabas ang katotohanan. Ngayong wala siyang matatakasan. Napagpasyahan ni Mark na sabihin ang katotohanan tungkol sa lahat ng ginawa niya para masisi si Cyrus sa pagnanakaw. Gayunpaman, noong magsasalita pa lamang siya, bigla niyang napagtanto na kung aaminin niya na pinagbalakan niya si Cyrus, siya naman ang ituturong magnanakaw ng school at ang kanyang kapalaran ay mapapatalsik siya mula sa school. Sa ibang salita, kung aaminin niya o hindi, may panganib pa rin siyang mapatalsik. Pinag-isipan niyang mabuti ang mga pwede niyang gawin. Kung aamin siya, tiyak na siya ang tataguryang pagnanakaw. Sa kabilang banda, kung pipili niyang magmaang-maangan, baka magkaroon pa siya ng pagkakataong makatakas sa gulong ito nang walang nangyayari sa kanya. Kaya pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, nagpumilit siya, ang nangyari ngayong araw ay walang kinalaman sa akin. Hindi ko pinagbalakan si Cyrus. Maang-maangan hanggang ngayon, ha? Seryosong sabi ni Cyrus habang nakatingin siya ng masama kay Mark. Hindi ako nagmamaang-maangan. Ang buong bagay na to ay walang kinalaman sa akin, kaya wag mo ikong tanungin tungkol sa mga detalye ng pagnanakaw mo. Wala akong alam. Determinadong sigaw ni Mark kay Cyrus. Mark, gusto kitang bigyan ng pagkakataon na aminin ang mga pagkakamali mo, pero dahil ayaw mong makisama sa akin, wag mo akong sisihin sa pagiging walang awa sa'yo. Sagot ni Cyrus pagkatapos ay lumingon siya kay Benedict at sinabing, Benedict, kung tama ang pagkakaalala ko, may mga surveillance cameras na nakalagay sa bawat lecture hall dito sa Laguna University, hindi ba? Isang bakas ng takot ang lumitaw sa mga mata ni Mark dahil ngayon lamang niya napagtanto na nakalimutan niya ang tungkol sa mga surveillance camera. Mr. De La Cruz, mayroon ngang surveillance camera ang ating school sa bawat OPEC na, pero nakapatay ang mga camera na to, sagot ni Benedict. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Mark na matuwa ng patago. Nang walang surveillance footage, hindi magagawa ni Cyrus na makahanap ng ebidensya na siya ay pinagbalakan, kaya wala siyang pagagawa. Pwede nang pilitin ni Mark ang pagiging inosente niya ngayon. Kahit na si Cyrus pa ang chairman ng school board, wala siyang pwedeng gawin. Sa isang inosenteng estudyante, hindi ba? Ayos lang yun, alam kung nakapatay ang mga kamera sa lecture hall, pero ang mga kamera sa hallway ay nakabukas dapat lagi, hindi ba? Dalhin mo agad sa akin ang surveillance footage ng mga yon. Siyempre, alam ni Cyrus na ang mga surveillance camera sa lecture hall ay panakot lamang. Sa kabutihang palad, papunta sa principal's office kanina, napansin niya ang mga kamera sa koridor. Ang mga kamera ay nakaanggulo na para bang hindi lamang ni makikita ang koridor, ngunit pati na rin ang ilan bahagi ng lecture hall. Sa sandaling iyon, naisip na ni Cyrus kung paano niya pangangalagaan si Mark at ang iba pa. Opo, Mr. De La Cruz. Agad na pumayag si Benedict sa utos ni Cyrus. Umupo si Mark sa sahig ng tuliro at nang may desperadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang emosyon ay tila dumaan sa isang roller coaster, tumataas, bumababa. Nang marinig ang plano ni Cyrus na i-check ang security footage sa hallway, naramdaman niya ang T ng kanyang ulo. Elsang maliit na pagkakamali lamang ay sapat na para sa kanyang perpekto at magandang plano na gumuho. Paano niya malalaman na mayroong mga security camera sa hallways? Nakita rin pala ang loob ng classroom. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik si Benedict sa opisina ng may dalang USB flash drive na binigay naman niya kay Cyrus. Sinabi niya sa isang malalim at maingat na tono, Mr. De La Cruz, ang footage na hinahanap mo ay narito. Pagkatapos kuhain ni Cyrus ng USB flash drive, wala siyang balak na buksan iyon dahil alam na niya kung ano ang nasa loob noon. Mark, dahil narito na tayo, mayroon ka bang gustong sabihin? Mahinang tanong ni Cyrus. Pinawagayway ang USB flash drive kay Mark. Si Mark ay ganap ng tuliro ngayon. Pagkatapos ng 2 segundo ng pag-aalinlangan, sa wakas ay sumuko na siya at nagmakaawa kay Cyrus. Look man, alam kong nagmakamali ako. Nagmamakaawa ako sa'yo, huwag mo akong patilsikan. Nagkamali talaga ako. Hindi ko dapat yun ginawa. Nagmamakaawa ako sa'yo. Oh, ngayon umaamin ka na.
Tumingin si Cyrus kay Mark ng may mahinang ngiti at pagkatapos ay sinabing pwedeng hindi kita patalsikan pero kailangan mong gawin ang tatlong iuutos ko. Anong kailangan kong gawin? Agad na sagot ni Mark. Una, panatilihing sikreto ang tunay kong. Pagkatao tumingin si Mark kay Cyrus ng sandali pagkatapos ay mabilis na tumango at sinabi, well, talagang wala akong pagsasabihan. Pangalawa, sabay tayong bumalik sa klase at aminin sa lahat ang ginawa M0 at sabihin kung sino ang nagbigay sa'yo ng instructions na gawin yun. Pagpapatuloy ni Cyrus. Ano? Isang bakas ng pag-aalinlangan ang tumito sa mga mata ni Mark. Kung hindi mo yun kayang gawin pwede ka nang umalis sa school na to ngayon mismo. Sagot ni Cyrus. Ang kanyang tono ay kasing ng balahibo. Kaya ko. Pangako. Kahit na ayaw ni Mark na pagtaksilan si Kai, ang mga nangyayari ay umabot na sa ganitong punto kung saan hindi na siya makakabalik pa. Ang natatanging magagawa na lamang niya ay ang sundin ang mga utos ni Cyrus para maligtas ang kanyang sarili. Sa ganitong punto, sa sobrang hilo ni Mark ay pakiramdam niya ay malapit na siyang masuka. Sino ang nag-akala na si Cyrus ay nagpapanggap lamang na isang ordinaryong tao tapos isa pala siyang mayamang tao. Tinang ina, naging chairman ng board of directors pa. Siya ng Laguna University sa ganoong edad di nakakatakot. Sige, tara na. Hawak-hawak ang USB flash drive nagsimulang maglakad si Cyrus palabas ng principal's office. Cyrus, ano naman yung ikatlo? Tumingin si Mark kay Cyrus at nagtanong. Malalaman mo rin, sabi ni Cyrus pagkatapos ay naglakad palabas ng opisina. Sina William, Benedict at Mark ay sumunod kay Cyrus. Para naman kay Jonathan, nanatili lamang siya. Roon, pinipiling wag sumama sa klase ni Cyrus. Ang kanyang paglitaw ay baka ilantad ang tunay na pagkatao ng binata na kailangang maging sikreto sa ngayon. Papuntang klase, sina William, Benedict at Mark na nakatitig lamang kay Cyrus na para bang sinusubukan nilang mag-solve ng isang puzzle silang. Tatlo ay mayroong maraming katanungan tungkol sa binata na ito. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang tao na may ganoong katayuan ay pipiliing magpanggap na mahirap sa school at uutusan silang tatlo na wag ilantad ang tunay niyang pagkatao. Ano ang tinatago niya? Ano ang mga dahilan sa likod ng mga kinikilos ni Cyrus? Simple lang ang dahilan kung lalabas ang kanyang tunay na pagkatao, hindi na niya magagawa pang mabuhay ng ordinaryo. At saka, hindi na niya magagawang malaman kung alin ang tunay niyang kaibigan at kung alin ang mga naroon lamang para sa kanyang pera. Tiyo ng parehong dahilan kung bakit ang isang taong nanalo sa loto ay hindi pinagyayabang ang kanilang napanalunan kahit na napanalunan nila ang grand prize. Sa sandaling malaman ng mga kaibigan at kamag-anak ang biglang yaman nila, walang duda ng magsasanhi iliw ng walang katapusang mga gulo. Gayon din ang iniisip ni Cyrus kaya napagpasyahan niyang manatiling low-key. Pagkatapos ng ilang minuto, si Cyrus at ang iba pa ay bumalik na sa classroom. Gayunpaman, si Cyrus ay hindi nakatanggap ng mainit na pagsalubong. Noong napansin ng mga estudyante ang pagbalik ni Cyrus, lahat sila ay nagpakita ng ekspresyon ng panunuya. Kinamumuhian na nila ngayon si Cyrus, tinuturing siya bilang ang taong nagnakaw mula sa kanyang mga kaklase. Sina Sheila at Ann ay wala pa ring alam tungkol sa kung ano ang nangyari sa principal's office kaya akala niya ay naroon si Cyrus at ang iba pa para ay anunsyo ang pagpapatalsik sa kanya mula sa school. Oh, Cyrus. Napatalsik ka na ba? Tingnan natin kung gaano kakayabang ngayon. Kutsa ni Faye. Kay Cyrus, oh, heto na ang magnanakaw ng ating klase. Narito ka ba para humingi ng kapatawaran sa lahat o para humingi ng ikalawang pagkakataon? Dahil doon, napatingin si Cyrus kay Faye. Bakit natin bibigyan ng isang tulad niya ng pagkakataon? Dapat ay umalis na siya sa school na to ngayon mismo. Oo, hindi ko kailanman patatawarin ang taong tulad niya. Sapat na nga ang hindi namin pagtawag ng pulis sa kanya. Ang mga estudyante sa klase ay isa-isa siyang kinutya. Kumalma kayo, mga kaklase. Sigurado akong may sariling dahilan si Cyrus sa pagnanakaw sa teen. Siya ay isang mahirap lang, hindi ba? Siguro ay ninakawan niya tayo para maging masaya siya. Sabi ni Kai. Hindi ka ba pwedeng maging matapat kahit na mahirap ka? Tingnan mo ang sarili mo, naghihirap na mailigtas ang sariling mukha. Hindi ako makapaniwala na ninanakawan mo ang mga kaklase mo para lang makapagpanggap na mayaman ka.
Ang kapal naman ng mukha mo. Patuloy na pangungutya ni Faye kay Cyrus. Nanliit ang mga mata ni Cyrus sa kanilang dalawa. Hindi siya nakaramdam ng anumang galit. Sa kabaligtaran, gusto niyang tawanan ang dalawa. Gusto niyang malaman kung ano ang itsura ng dalawang ito mamaya. Kabanata 118. Pagbabayad kayong lahat. Akala ng lahat ay bumalik sina Cyrus, Mark, at Benedict sa lecture hall para magmakaawa si Cyrus sa kanyang mga kaklase. Sigurado sila na si Cyrus ay guilty at inamin niya sa principal na siya ang magnanakaw sa kanilang klase. Kaya karamihan sa kanila ay tumayo at walang bigil na kinutya si Cyrus. Alam ni Cyrus na siya ay hindi gusto ng kanyang mga kaklase. Ngayong nakikita siya ng lahat bilang magnanakaw, malamang ay hindi siya paalisin ng lahat. Nang ganoon kadali, ang lahat ay gusto siyang kutsain. Sina Liam at Ryan, gayunpaman, ay naninigas pa rin sa kanilang mga kinauupuan. Hanggang ngayon hindi pa rin sila makapaniwala na ang kanilang kaibigan si Cyrus ay ninakaw ang class fees. Sa harap ng lecture hall, sina Benedict at William ay papatong na sa podium para linawin ang sitwasyon. Ngunit sa sandaling iyon, umangat ang kamay ni Cyrus para pigilan ang dalawa. Mr. De La Cruz, hayaan mo akong linawin ang sitwasyon para sa tuyo. Pulong ni Benedict kay Cyrus. Hindi mo yun kailangang gawin. Gusto kong nakikita ang mukha ng mga taong sumisipa sa akin kapag ako ang bumabagsak. Pagbabayarin ko rin sila. Mamaya, sagot ni Cyrus pagkatapos ay yumapak sa podium, pinanlilisikan ng buong klase. Para kay Cyrus, ito ang pinakamagandang oras para malaman ang tunay ng kulay ng isang tao. Gusto niyang ilantad ng buong klase ang kanilang tunay na mga sarili at tinatandaan ang lahat ng nangungutya sa kanya. Kalaunan, makakabawi rin siya. Nang makita na ayaw ni Cyrus na sumali sila, walang masyadong sinabi sina Benedict at William ay tahimik lamang na tumayo sa gilid. Tanging si Sheila lamang ang nakaramdam na may mali kung talagang napatalsik na si Cyrus, agad na sasabihin niyon ni Benedict. Bakit nakatayo lamang siya sa tabi ng hindi nagsasalita? Inahayaan si Cyrus na maging sentro ng atensyon. Principal Finch, ano po ang nangyayari? Nag-alinlangan si Sheila ng sandali at tinanong si William sa isang mahina at maingat na tono. Malalaman mo rin, sagot ni William. Pinapanatiling mahina ang kanyang boses. Nang marinig ang sagot ni William, mas nagtaka si Sheila. Nang makita ng mga estudyante na pamaatong si Cyrus sa podium, sila ay mas nagalit. Nangungutyang mga ekspresyon ay bakas sa kanilang mga mukha. Cyrus, walang hiya ka talaga. Ang lakas ng loob mong ipakita ulit ang mukha mo rito. Nahihiya kami na ang isang magnanakaw na tulad mo ay nasa klase namin. Oo nga, sinong nagakala na ganito pala si Cyrus? Hindi ako makapaniwala na bigla na lamang siyang mayaman. Ngayon, alam na natin na pinagnanakawan kasi niya tayo. Ginagamit ang pera na ninakaw niya para magpanggap na mayaman. Kaiya-hiya. Ang lahat ay sumigaw kay Cyrus sa galit. Sa podium, tumitig lamang si Cyrus sa kanyang mga kaklase. Mukhang tinatanggap niya ang akusasyon at kutsa ng lahat, hindi man lang sinusubukang sumagot sa kanila. Cyrus, anong nangyayari? Sa sandaling iyon, isang payat na figure ang pumasok sa lecture hall, nagtatanong ng may nagtatakang ekspresyon. Wala naman. Lumingon si Cyrus at nakitang dumating sina Michelle at Jade. Sina Michelle at Jade ay hinanap sila dahil masyadong matagal na silang naghihintay at hindi rin sinasagot ni Liam ang kanilang mga tawag. Gayunpaman, sa sandaling dumating silang dalawa sa lecture hall, nakita nila si Cyrus na pinapahiya ng buong klase. Pagkatapos makita ni Liam sina Michelle at Jade, isang bakas ng pagkabahala ang lumitaw sa kanyang mga mata. Alam niya na kung malalaman ni Michelle tungkol sa pagnanakaw na iskandalo ni Cyrus, tiyak na iiwan niya si Cyrus. Kaya dali-dali siyang tumayo at lumapit sa dalawang babae, sinusubukan ang kanyang makakaya na pukawin ang atensyon ng dalawa mula sa sitwasyon. Jade, Michelle, anong ginagawa niyong dalawa rito? Well, kanina pa kami naghihintay sa inyong tatlo. Hindi na kayo bumalik kaya narito kami para hanapin kayo. Umuso si Jade pagkatapos sumagot. Pagkatapos ay lumingon kay Cyrus. Nagtataka pa rin siya at nagpatuloy, Liam, anong nangyayari rito? Ano nang nangyari sa inyo? Hindi naman malaking bagay, maliit na hindi pagkakaintindihan lang. Umalis muna kayong dalawa. Sinubukan ni Liam ang kanyang makakaya. Napanatilihing mahinhin ang kanyang tono, pinapaalis ang dalawa.
Maliit na hindi pagkakaintindihan. Parang hindi naman ganon para sa akin. May ginawa bang mali si Cyrus? Napakunot si Jade at sumagot. Hindi. Bago pa man matapos sa pagsasalita si Liam, biglang tumayo si Faye at sinabi, hulaan mo. Gumawa si Cyrus ng isang krimen. Tinakaw niya ang class fees namin at ngayon ay pinag-uusapan namin kung paano pangalagaan ang magnanakaw na ta. Matagal nang binabalak ni Faye na sirain ang relasyon ni Cyrus kay Michelle. Tubos siyang naiinis noong inamin ni Michelle ang nararamdaman niya kay Cyrus sa The Silver Spoon at ngayong narito si Michelle, kinuha niya ang bawat pagkakataon na paghiwalayin ang dalawa. Cyrus, magnanakaw ka. Hindi ako makapaniwala na ganun ka pala. Paano mo yun nagawa? Nang marinig ang mga salita ni Faye, nagsimulang pag-alitan ni Jade si Faye nang may naiinis na ekspresyon. Tumingin lamang si Cyrus kay Jade ngunit hindi sumagot. Si Michelle sa kabilang banda ay nahihirapan na intindihin ang sitwasyon. Paano nagawa ng isang mayamang tao na tulad ni Cyrus na magnakaw? Ang pera ba na ginamit ni Eva para bilhin ng villa ay nakaw lang o hindi? Imposible. Bakit ang isang mayamang tao na tulad niya na casual lang na bumibili ng isang villa na nagkakahalaga ng higit pa sa $200 million ay magnanakaw? Maniniwala lang si Michelle kapag patay na siya. Hindi ka panipaniwala, di ba? Hindi siya tulad ng iniisip mo. Nang makita na natigilan si Michelle ay naging mayabang. Nagpatuloy siya. Sinubukan kitang binalaan na walang magandang balak si Cyrus pero ayaw mong makinig. Ngayon ay nagsisisi ka na, ano? Si Cyrus ay isang magnanakaw lang at pilit mo pa rin siyang hinahabol. Katawa-tawa na gusto mong makasama ang tao ng tulad niya. Paano naging magnanakaw si Cyrus? Tanong ni Michelle nang may lubos na nagtatakang ekspresyon sa kanyang mga mata. May ebidensya. Ang class fees ay nakitang nakatag sa mesa ni Cyrus at ang buong klase naman ay nakita yon. Pero, nagdududa ka pa rin. Malamig na sabi ni Faye. Imposible yon. Alam ni Michelle ang tunay na pagkatao ni Cyrus at ayaw niyang maniwala na ang taong may katayuan ni Cyrus ay gagawa ng pagnanakaw. Mukhang talagang ang naloko ka ni Cyrus. Nang makita na hindi siya pinaniwalaan ni Michelle, napailing na lamang si Faye sa pagsuko. Laman na yan. Huwag na nating aksayahin ang oras natin sa gang tulad ni Cyrus. Patalsikan nyo na siya. Oo nga. Paalisan nyo na ang basurang ta pero bago yun pabayaran nyo siya ng lahat ng pera na ninakaw niya. Kagagawan din siguro niya yung ibang pagnanakaw sa school natin. Ayaw ng patagilan pa ng klase ang bangayan at nagsimula silang magsigawan muli. Tumingin si Faye kay Cyrus nang may blankong express-bon sa kanivane mukha at nagtanong. Cyrus, ngayong umabot na sa ganitong punto ang lahat, may gusto ka bang sabihin? Tapos na ba kayong lahat? Tumingin si Cyrus sa lahat ng nasa klase at kalmadong nagtanong, ang lahat ay natuliro sa sagot ni Cyrus. Siya ay walang awang inapak-apakan ng buong klase. Ngayong tapos na kayong lahat, oras na para ako naman ang magsalita. Kinabisado ko ang lahat ng tao. Rito na tumayo at inakusahan ako. Kilala ko kayong lahat at pagbabayaran yung lahat ng mga kinilos niya. Pagpapatuloy ni Cyrus, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lahat ng naroon. Ang mga estudyanteng tumayo upang akusahan si Cyrus ay tumitig sa kanya, tila hindi magawang makatitig ng matagal sa mga mata niya. Isang bakas ng pagdududa ang lumitaw sa kanilang isipan, ngunit wala sa kanila ang may ideya kung ano ang ibig sabihin ni Cyrus sa kanyang mga salita. Tumingin si Cyrus kay Benedict at sinabi ng mahina, Mr. Finch, ipakita mo sa kanila ang resulta ng investigasyon mo sa bagay na to. Sige, tumango si Benedict, pagkatapos ay pumatong sa podium.